Mahal, palagi akong nakakalimot nitong mga nakaraang araw. Baka nagkakademensya na ako? Kumusta po kayo? Sa loob ng 35 taon, nilibot ko ang mga food factory at mga pamilihan ng agrikultura at isda sa buong bansa upang alamin ang katotohanan sa likod ng ating mga pagkain. Ako po si Paolo, isang food expert. Kamakailan lang, nakipagkita ako sa isang taong kilala ko na nang mahigit 30 taon. Siya ay 95 taong gulang na pero aktibo pa rin sa kanyang klinika bilang isang neurologist. Mahigit 40 taon na siyang tumitingin sa mga pasyenteng may demensya na umabot na sa mahigit 3,450. Sa harap niya, kumain ako ng kanin na may sabaw at mabilis na hinigop ito. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kutsara at tinidor at sinabing, "Paolo, seryoso ka bang gusto mong magka-demensya? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako napagalitan ng ganoon katindi." Nang araw na iyon, 2 oras siyang nagkuwento sa akin. May 3 uri daw ng pagkain na halos araw-araw kinakain ng mga pasyente niyang nagka-demensya. 2 sa mga iyon ay araw-araw ko ring kinakain. Ako, na 35 taon nang nagsasaliksik tungkol sa pagkain, ay mismong sumisira pala sa sarili kong utak sa pamamagitan ng aking mga kinakain araw-araw. Kaya agad akong kumilos. Sinunod ko ang payo ni Dr. Fabian Dairit, inayos ko ang laman ng aking ref at itinigil ang pagkain ng mga iyon. Ibinahagi ko rin ang paraang ito sa mga nakatatanda sa aking paligid. Si Lola Elena, 73 taong gulang mula sa Batangas, ay nagsimula ng malito sa pangalan ng kanyang manugang. Nang itigil niya ang pagkain ng 3 pagkaing ito, sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati, kitang-kita ang pagtaas ng score niya sa memory test. Hindi siya gumamit ng mamahaling gamot. Simpleng hindi lang niya kinain ang mga iyon. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito, ang pag-iwas sa demensya ay magiging mas madali pa kaysa sa pagkain at mas matagal ninyong maaalala ang mga alaalang nais ninyong ingatan. Wala kayong gagastusin ni 1 sentimo. Tatanggalin nyo lang ito sa inyong ref. Sa katunayan, makakatipid pa kayo dahil hindi nyo na ito bibilhin. Kung kayo ay madalas na nakakalimot kamakailan o hindi na matandaan kung ano ang kinain pagkatapos kumain, paki-type ang numerong 1 sa comments. Magsisimula na po tayo. Ika, 3 in 1 coffee. Pagkatapos kumain, tinanong ko si Dr. Fabian Dairit, "Doc, ano po ang pangatlo?" Sabi niya, "Ikaw, anong iniinom mo pagkatapos kumain?" 3 in 1 coffee po. Masarap po kasi sa pakiramdam pagkatapos kumain. Itigil mo yan agad. Sa totoo lang, noong una ay hindi ko rin maintindihan. Ano nga bang masama sa 1 tasa ng Trosin, 1 coffee pagkatapos kumain? Para sa ating mga nakatatanda, isa ito sa mga maliliit na kaligayahan nila. Pero nang marinig ko ang paliwanag ng doktor, kinilabutan ako. May tumawag sa akin kamakailan lang. Si Lola Carmen, 71 taong gulang mula sa Cebu. Ang tanging kaligayahan niya ay ang pag-inom ng 1 tasa ng Trasin, 1 coffee pagkatapos ng bawat kainan, 3 beses sa 1 araw sa loob ng 300 taon. Ngunit isang araw, may mga kakaibang nangyari. Kapag pumupunta siya sa palengke para mamili, nakakalimutan niya kung ano ang dapat niyang bilhin. Noong una, binaliwala niya ito at inisip na normal lang sa pagtanda. Pero lumala ito ng lumala hanggang sa 2 araw na sunod-sunod siyang nakakabili ng parehong bagay. May 3 bloke na daw ng tukwa sa ref niya. Kaya siya tumawag sa akin, "Mr. Paolo, madalas na akong makalimot. Kahit ang mga bagay na kakagawa ko lang ay hindi ko na matandaan." Agad ko siyang tinanong, "Lola, umiinom po ba kayo ng 3 in 1 coffee pagkatapos kumain? Araw-araw po ba?" "Oo." "Bakit?" Kaya ikinuwento ko sa kanya ang sinabi sa akin ng doktor. Ang problema ay nasa creamer ng 3 in 1 coffee. Ano ang creamer? Sa madaling salita, ito ay taba. Ano ang mangyayari kung patuloy tayong magbubuhos ng mantika sa lababo ng ating kusina? Magbabara ito dahil sa sebo. Ganoon din ang nangyayari sa mga ugat sa ating utak.
Ang taba mula sa creamer ay naninikit sa mga ugat ng utak. Kapag dinagdagan pa ito ng asukal, doble ang pinsala sa mga brain cell. Ito mismo ang sinabi ng doktor. Pagkatapos kumain, iinom ka ng matamis na Tras-in-1 coffee. Para ka na ring uminom ng taba na bumabara sa mga ugat sa utak mo. Hindi makahinga ang utak mo. Hindi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Naniniwala ako sa datos. Kaya sinubukan ko mismo gamit ang isang continuous blood sugar monitor. Ikinumpara ko ang epekto ng pag-inom ng Tras-in-1 coffee at black coffee pagkatapos kumain ng parehong pagkain. Ang resulta, biglang tumaas ng husto ang blood sugar ko sa Tras-in-1 coffee. Pareho lang naman ang kinain ko. Nang makita ko ito, natakot talaga ako. Ibig sabihin ba nito, kailangan nating itigil ang pag-inom ng kape? Hindi po. Pwede kayong uminom ng black coffee na medyo matabang. Ang black coffee ay may mga sangkap na nakakatulong pa nga sa kalusugan ng utak. Parehong kape, pero kapag tinanggal ang creamer at asukal, ang lason ay nagiging gamot. Itinuro ko ang paraang ito kay Lola Carmen. Noong una, sabi niya, anong lasa nito? Pero pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, nakakapamili na siya sa palengke nang hindi tumitingin sa listahan. Naalala na niya kung ano ang kanyang bibilhin. Tumawag siya sa akin at umiiyak. Mr. Paolo, 30 taon ko palang ginagawa ang kalokohang ito. Ang pangatlo ay Tras-in-1 coffee. Pero nang marinig ko ang pangalawa mula sa doktor, talagang nagulat ako. Ito ay isang pagkain na mismong World Health Organization na ang nagbabala, pero halos lahat ng ating mga nakatatanda ay mayroon nito sa kanilang ref. Ika. 2. Processed meat, tulad ng hotdog, spam at ham. Nang sabihin ng doktor ang pangalawa, naging seryoso ang kanyang mukha. Paolo, ang mga processed meat tulad ng hotdog, spam, ham, ito ang mga tunay na nakakatakot. Bakit po? Hindi po ba protina yan? Protina nga, pero ang mga sangkap na inilalagay diyan ay lason sa utak. Ako ay 65 taon nang nagbebenta ng mga produktong pagkain. Alam ko kung bakit kulay pink ang hotdog at kung bakit hindi ito agad nasisira. May inilalagay diyan para maging maganda ang kulay at tumagal. Para mas madaling maintindihan, tawagin na lang natin itong mga preserbatibo. Kapag pumasok ito sa ating katawan, nagiging isang malakas na kemikal na direktang pumapatay sa ating mga brain cell. Ako mismo ay bumili ng 5 uri ng hotdog na nabibili sa merkado at ipinasuri ko ito sa isang accredited na laboratorio. Gumastos ako ng mahigit 40,000 piso. Ang resulta, lahat sila ay may sangkap na iyon. Walang exception. Ginastusan ko na po ito. Kunin nyo na lang ang resulta, pero may mas nakakatakot pa. May ipinakitang pag-aaral sa akin ng doktor. 130,000 katao ang sinubaybayan sa loob ng 43 taon. Ang mga kumakain ng processed meat, 2 beses o higit pa sa 1 linggo ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. At ang mas nakakagulat pa, sa bawat dagdag na pagkain nila ng processed meat, ang edad ng kanilang utak ay tumatanda ng halos 2 taon. Sa bawat kagat natin ng hotdog, ang ating utak ay tumatanda ng 2 taon. Sa kabilang banda, ang mga kumain ng mani o beans sa halip na processed meat ay bumaba ng malaki ang panganib sa demensya. Parehong protina, pero depende sa kung ano ang pipiliin mo, maaring mabuhay o mamatay ang iyong utak. May humingi ng tulong sa akin. Si Lolo Pedro, 68 taong gulang mula sa Cavite. Dahil mag-isa siyang nakatira at tinatamad magluto, araw-araw siyang nagpiprito ng spam. Gusto niya ito dahil maalat at pampagana sa kanin. 5 taon niya itong ginawa hanggang isang araw, habang nasa bangko, bigla niyang hindi maalala ang kanyang PIN. Isang PIN na 30 taon na niyang ginagamit. Doon na siya nagsimulang matakot. Tumawag siya sa akin at nagtanong tungkol sa kanyang diet. Isa lang ang sinabi kong baguhin niya. Lolo, sa halip na spam, mag-adobong itlog na lang po kayo. Alam niyo ba na ang asawa ko ay isang chef na dalubhasa sa lutuing Filipino? Ayaw na ayaw niya ng masustansyang pagkain na hindi masarap. Ito ang paraan na itinuro ng asawa ko. Pakuluan ang itlog,
Pagkatapos ay isang kutsa sa toyo na may bawang at sili. 10 minuto lang, tapos na. Mas madali pa kaysa magprito ng spam at nandoon pa rin ang alat na gusto ninyo. Nag-aalinlangan pa noong una si Lolo Pedro. Pero pagkalipas ng 2 buwan, naalala niya muli ang kanyang PIN. Mr. Paulo, ganito pala katindi ang epekto ng spam. Kung alam ko lang, hindi ko sana kinain. Inuulit ko ang sinabi ng doktor. Kapag walang ulam, huwag kang magprito ng hotdog o ham. Akala mo pampagana sa kanin dahil maalat. Hindi. Iyan ay pambura ng isip mo. Hindi pala pampagana sa kanin, kundi magnanakaw ng alaala. Habang nakikinig kayo hanggang sa pangalawa, baka may nagsasabi diyan na, hindi naman ako apektado. Pero iba ang panguna. Araw-araw ko itong ginagawa at halos lahat sa inyo ay ginagawa rin ito. Ito ang dahilan kung bakit napababa ng doktor ang aking kutsara. 1. Pagsasabaw ng tubig o sabaw sa kanin. Ito ang dahilan kung bakit ako napagalitan. At 9 sa 10 Pilipino ay ginagawa ito araw-araw. Bakit? Anong masama dyan? Noong una, hindi ko rin maintindihan. Ginagawa natin ito para mas madaling matunawan, di ba? Kapag walang gana kumain ang ating mga nakatatanda, naglalagay sila ng malamig na tubig sa kanin at mabilis na hinihigop, di ba? Marami rin ang naglalagay ng sabaw sa kanin. Pero ito ang sinabi ng doktor, Paolo. Kapag sinabawan mo ang kanin, nilulunok mo ito ng hindi nginunguya. Dito nagsisimula ang 2 malaking problema. Una, ang pagnguya mismo ay parang isang bomba na nagpapadala ng dugo sa utak. Sa madaling salita, sa bawat pagnguya natin, ang mga ugat na papunta sa ating utak ay nagpapump. Pero kung lulunukin mo na lang ito dahil may sabaw, hihinto ang pump na iyon. Matutulog ang iyong utak. Pangalawa, kapag ang kanin na hindi nahaluan ng laway ay direktang bumagsak sa tiyan, ang iyong blood sugar ay biglang tataas na parang nababaliw. Ito mismo ang ginamit na salita ng doktor para mong binababad ang utak mo sa asukal. Naniniwala ako sa datos. Pagkatapos marinig iyon, agad akong nagsagawa ng eksperimento. Gamit ang continuous blood sugar monitor, kumain ako ng parehong dami ng kanin. Ang isa ay nginuya kong mabuti at ang isa ay sinabawan ko at mabilis na kinain. Ang resulta, ang kanin na may sabaw ay nagpataas ng aking blood sugar ng 40 hanggang 60 puntos. Parehong kanin. Ang pagkakaiba lang ay kung nginuya o hindi. Nang makita ko ito, kinilabutan talaga ako. Sandali lang po. Tatanungin ko lang kayo. Kung kayo po ay nagsasabaw ng tubig o sabaw sa kanin kapag walang gana, pakitype ang numerong 2 sa comments. Hindi po ito kahiya-hiya. Ako man ay araw-araw na ginagawa iyon noon. Sabay-sabay po nating baguhin ito. May isa pang humingi ng tulong sa akin, si Lola Teresita. 75 taong gulang mula sa Pampanga. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, madalas siyang kumain mag-isa at laging sinasabawan ang kanyang kanin. Tinatamad na raw siyang ngumuya at wala ring gana. 3 taon niya itong ginawa hanggang isang araw, nakalimutan niyang nakabukas pala ang kalan. Buti na lang at tumawag ang kanyang anak kaya walang malaking sunog na nangyari. Pero ng araw na iyon, humagulgol daw ang kanyang anak. Nay, paano na lang kung may nangyari sa inyo? Ang anak niya ang tumawag sa akin. Mr. Paulo, tulungan niyo po ang nanay ko. Isa lang ang hiling ko kay Lola. Lola, huwag na po kayong magsabaw sa kanin. Kahit isubo niyo na lang po na may kasamang kamatis. Basta nguyain ninyo ng mabuti. Sa isang subo, nguyain ninyo ng 20 beses. Noong una, sabi niya, sa edad kong ito, paano ko pabibilangin yan? Kaya tinuruan ko siya ng paraan. Nguyain niyo po hanggang sa mawala na ang kanin sa bibig ninyo. Katumbas na po iyon ng halos 20 beses. Lumipas ang 2 buwan. Tumawag sa akin ang anak ni Lola. Mr. Paulo, hindi na po nakakalimutan ni nanay na patayin ang kalan. At naikukuwento na niya sa akin kung ano ang napanaginipan niya pagkagising. Nang marinig ko iyon, naantig ang puso ko. Binago lang ang paraan ng pagkain, pero bumalik ang normal na pamumuhay ni Lola.
Ito ang eksaktong sinabi ng doktor. Huwag mong sabawan ng malamig na tubig o sabaw ang kanin mo at higupin. Iyan ang high-speed train papuntang demensya. Dahil hindi ka ngumunguya, natutulog ang utak mo. At dahil tumataas ang blood sugar, nahihimatay ang mga brain cell mo. Akala mo para mas madaling matunawan, pero ang totoo, ginugutom mo ang iyong utak. Naibigay ko na po hanggang sa panguna. Pero kung ito lang ang alam ninyo, kalahati pa lang ang nalalaman ninyo. May isa pang idinagdag ang doktor sa huli. Kung susundin mo ang oras na ito, kusa nang maglilinis ang utak mo. Ito ang pinakaimportante. Pagkatapos naming kumain, tumingin ang doktor sa kanyang relo at sinabi, "Paolo, anong oras na?" "Alas 7 po ng gabi." "Mabuti. Simula sa oras na ito ngayong gabi, wala ka ng kahit anong kakainin. Ito ang sikreto ko kung bakit sa edad na 95, malinaw pa rin ang isip ko. Ang ibig sabihin, huwag nang kumain ng kahit ano pagkatapos ng alas 7 ng gabi." Sa totoo lang, hindi ko rin ito naintindihan noong una. Pagdating ng alas 10 ng gabi, nagugutom tayo, di ba? Marami sa inyo ang kumakain ng isang pirasong kakanin o prutas. Ako rin ay ganoon. Pero pagkatapos ng paliwanag ng doktor, ipapaliwanag ko sa inyo sa mas madaling paraan. Kapag natutulog tayo sa gabi, lumalabas ang mga janitor sa ating utak. Sila ang naglilinis ng mga basura na naipon sa utak sa buong araw. Ano ang basurang ito? Ito ang mga nakalalasong dumi na nagiging sanhi ng demensya. Kailangan itong malinis gabi-gabi para manatiling malusog ang ating utak. Pero kung kakain tayo sa gabi, hindi makakapagtrabaho ang mga janitor na ito. Bakit? Dahil abala ang katawan sa pagtunaw ng pagkain, wala na itong panahon para asikasuhin pa ang paglilinis ng utak. Sa madaling salita, kung may dumating na tagalinis sa bahay ninyo, pero inutusan nyo agad na maghugas ng pinggan at maglaba, hindi na niya magagawa ang paglilinis ng kwarto, di ba? Ganoon din ang ating katawan. Para malinaw, ito po iyon. Kapag kumain sa gabi, hindi malilinis ang basura sa utak. Kapag hindi nalinis, magkakademensya. Kaya pagkatapos ng alas 7 ng gabi, tubig na lang ang inumin. Iyan ang pinakasusi. May humingi ng tulong sa akin. Si Lola Anita, 70 taong gulang mula sa Laguna. Gabi-gabi, habang nanonood ng teleserye, kumakain daw siya ng prutas at kakanin. Iyon daw ang pinakamasayang oras niya sa buong araw. Pero tuwing umaga, mabigat ang kanyang ulo at parang may ulap o fog sa kanyang isip. Kapag pumupunta siya sa ospital, ang laging sinasabi, "Normal lang po yan sa pagtanda." Tumawag sa akin si Lola. "Mr. Paolo, tuwing umaga, parang may ulap sa isip ko. May paraan po ba?" "Isa lang ang ipinabago ko, Lola. Pagkatapos po ng alas 7 ng gabi, tubig na lang po ang inumin ninyo. Pwede po kayong manood ng teleserye. Ibaba nyo lang po ang hawak ninyong kakanin." Noong una, sabi niya, iyon daw ang pinakamahirap, kaya tinuruan ko siya ng paraan. "Kapag nagugutom po kayo, uminom kayo ng isang basong maligamgam na tubig ng dahan-dahan. Gagaan po ang pakiramdam ng tiyan ninyo." Lumipas ang 3 linggo. Tumawag sa akin si Lola. "Mr. Paolo, pagkagising ko sa umaga, ang linaw ng isip ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman ito, parang nawala ang ulap. Isang pirasong kakanin lang ang hindi niya kinain sa gabi, pero nagbago ang kanyang umaga." Pero hindi pa doon natapos ang doktor. Bigla siyang nagsabi, "Ikaw, gumagamit ka ba ng straw kapag umiinom?" "Opo, mas madali po kasi." "Itigil mo yan agad. Kapag sumisip-sip tayo gamit ang straw, hindi natin ginagamit ang mga kalamnan sa bibig. Sa madaling salita, tulad ng pagnguya, kailangan nating igalaw ang ating bibig para dumaloy ang dugo sa utak. Pinipigilan ito ng straw. Ang pag-inom ng dahan-dahan mula sa baso ay isang gawin na nagliligtas sa ating utak. Hindi ba't kahanga-hanga na ang isang 95 na taong gulang ay hindi gumagamit ng straw? Hanggang dito, siguro nagtatanong na kayo, kaya ano ba talaga ang dapat kainin? Pagkatapos kong makilala ang doktor, tuluyan nang nagbago ang aking diet. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking kinakain sa isang buong araw. Walang mamahalin dito.
Lahat ay mabibili sa palengke. Almusal, brown rice na may adobong itlog, nori at sinabawang gulay. Iyon lang. Ang pinakamahalaga dito ay ang pagnguya ng 30 beses. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang pagnguya ay ang bomba na nagpapadala ng dugo sa utak. Kailangan nating paandarin ng malakas ang bombang ito sa umaga para maging malinaw ang ating isip sa buong araw. Ibinahagi ng asawa kong chef ang sekreto sa masarap na brown rice. Ibabad ang bigas sa tubig magdamag. Magiging malagkit ito at malambot na parang puting bigas. Tanghalian, isda tulad ng mackerel o tuna, tokwa at gulay. Bakit maganda ang isda? Puno ito ng magandang uri ng taba na nakakatulong sa kalusugan ng utak. Para kang nag-iiniksyon ng bitamina sa iyong utak. Kung sasamahan pa ito ng tokwa, perpekto. Magkano ba ang tokwa sa palengke? Sa halagang 20 piso, makakabili ka na. Mas mabuti pa ang 20 pisong tokwa para sa utak kaysa sa libu-libong pisong food supplement. Huwag ninyong sayangin ang inyong pinag-ipunan para sa pagtanda sa mamahaling supplements. Hapunan, ito ang pinakamahalaga. Kumain ng magaan ng 6:30 ng gabi, nilagang baboy at mga gulay. At pagsapit ng alas 7, ibaba na ang kutsara at tinidor. Tulad ng sinabi ko kanina, para makapagtrabaho ang mga janitor ng utak sa gabi, tubig lang ang dapat inumin pagkatapos ng alas 7. Bakit maganda ang nilagang baboy? Dahil ito ay hindi processed na karne. Sabi ko nga sa pangalawa, ang problema ay hindi ang karne kundi ang mga kemikal na inilalagay sa proseso ng paggawa. Ang nilagang baboy ay simpleng pinakuluan lang, kaya ligtas. Sa gulay, kahit ano ay pwede. Akangkong man o talbos ng kamote, kung ano ang nasa ref ninyo, ilagay nyo lang at kainin. Merienda, isang dakot ng walnuts at blueberries. Kainin ito bago mag-alas 3 ng hapon. Bakit maganda ang walnuts? Kung titingnan ninyo, ang hitsura nito ay parang utak, di ba? Sa katunayan, ito ang pinakamagandang uri ng mani para sa utak. Ang blueberries naman ay tumutulong sa paglilinis ng basura sa utak. Bakit kailangan itong kainin bago mag-alas 3? Dahil kung masyadong huli, makakasagabal ito sa bawal kumain pagkatapos ng alas 7 na patakaran. Buod, sa umaga, kumain ng brown rice at nguyain mabuti. Sa tanghali, kumain ng isda at tokwa. Sa gabi, 6:30, kumain ng magaan na nilagang baboy at gulay. At ibaba ang kutsara at tinidor pagsapit ng alas 7. Ang merienda, walnuts at blueberries bago mag-alas 3 ng hapon. Iyon lang po lahat. Nang ibahagi ko ang diet na ito sa mga taong tumawag sa akin, lahat sila ay nagsabi, "Ito lang? Ganito lang pala kadali?" Tama po. Ganito lang kadali. Hindi ka gagastos ng mas malaki. Sa katunayan, makakatipid ka pa dahil hindi ka nabibili ng spam, 3-in, 1 coffee at merienda sa gabi. Pero may huling sinabi ang doktor kung bakit kailangan ninyong gawin ito at kung ano ang mangyayari kung hindi. Nang marinig ko ito, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ito ang huling sinabi ng doktor. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Paolo, 4 na taon na akong tumitingin ng mga pasyenteng may demensya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na sandali? Kapag ang pasyente ay titingin sa mukha ng sarili niyang anak, ngingiti at magtatanong, 'Patawad po, pero sino po kayo?' Sana makita mo ang itsura ng anak sa mga sandaling iyon. Para hindi mo nagagawin ang pagsasabaw ng kanin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. 2 sa mga nabanggit ay tinamaan ako. Nakakahiya na ako na 35 taon nang nagsasaliksik tungkol sa pagkain ay mismong sumisira sa sarili kong utak. Kaya nagbago ako. Sinunod ko ang diet na itinuro ko sa inyo at talagang nagbago ang lahat. Repasuhin natin muli ang mga natutunan natin ngayon. 3-in 1 coffee pagkatapos kumain. Ang creamer ay naninikit sa ugat ng utak na parang sebo, kaya hindi makahinga ang utak. Uminom na lang ng black coffee na medyo matabang. 2. Processed meat tulad ng hotdog, spam at ham
Ang mga nakalalasong kemikal dito ay pumapatay sa mga brain cell. Hindi ito pampagana sa kanin, kundi magnanakaw ng alaala. Palitan ito ng adobong itlog o nilagang baboy. Kanin na may sabaw. Kapag hindi nginuya, hindi dumadaloy ang dugo sa utak at tumataas ang blood sugar na nagpapahimatay sa mga brain cell. Kahit paano, nguyain ang bawat subo ng 20 beses. At ang golden time, pagkatapos ng alas 7 ng gabi, ibaba na ang kutsara at tinidor. Hayaan nating makapagtrabaho ang mga janitor ng ating utak sa gabi. Ang merienda ay isang dakot ng walnuts at blueberries bago mag alas 3 ng hapon. Ang mga itinuro ko ngayon ay hindi nangangailangan ng pera. Tatanggalin nyo lang ito sa inyong ref. Makakatipid pa kayo dahil hindi nyo na ito bibilhin. Huwag ninyong sayangin ang inyong pinag-ipunan para sa pagtanda sa mamahaling food supplements. Ginastusan ko na po ito ng mahigit 40,000 piso. Kunin nyo na lang ang resulta. Si Lola Carmen ng Cebu, hindi na nalilito sa pangalan ng kanyang manugang. Si Lolo Pedro ng Cavite, naalala na muli ang kanyang PIN sa bangko. Si Lola Teresita ng Pampanga, hindi na nakakalimutan patayin ang kalan. Si Lola Anita ng Laguna, sinasabing malinaw na ang kanyang isip tuwing umaga. Isa lang ang binago nila. Ang kanilang kinakain. Iyon lang, ngayon. Kayo naman po ang susunod. Ngayong gabi, subukan ninyong buksan ang inyong ref. Tingnan kung nandoon ang 3 pagkaing nabanggit ko. Kung nandoon, alisin nyo na. Ang maliit na hakbang na iyon ang magpoprotekta sa inyong mahahalagang alaala. Ang pangalan ng inyong mga apo, ang mukha ng inyong mga anak, ang mga masasayang pinagsamahan. Taos puso kong inaasam na maalala ninyo ang mga ito ng matagal na matagal. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe at i-like po at paki-share ang video na ito sa inyong mga kapatid. Kung may kakilala kayong kumakain mag-isa, tanungin ninyo kung ano ang kanilang kinain ngayong gabi. Hanggang sa muli, ito po si Paolo. Sabay-sabay tayong maging malusog at humaba ang buhay. Salamat po.